Maayong adlaw, mga kalekema. Kami ang inyong mga manunudlo sa chemistry. Kag sa sini nga video tutorial, aton pagatunan ang isa sa pinakaimportante nga topic sa chemistry, ang balancing chemical equations. Sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, may mga chemical reactions nga nagakatabo. Pareho sang pagluto, pagginhawa, kag bisan ang pagsunog sang kahoy. Pero balaan-bala ninyo nga sa kada reaction, kinahanglan gid nga wala may nadugang kag wala may nadula nga atoms. Diri nagasulod ang law of conservation of mass nga nagasiling nga ang matter hindi mahimo nga ma-create o kon ma-destroy, kundi mahimo lamang nga mag-change sang form. Gani sa sini nga lesson, tun-an ta kung paano i-balance ang chemical equation paagi sa pag-adjust sang coefficients agud magpareho ang numbers sang atoms sa reactant kag product side. Sa tapos ng sini nga video, ginapaabot namon nga kamo makaintindi kung ano ang balancing chemical equation, makabalanse sang equation sang intsakto, kag maka-appreciate sang importansya sang law of conservation of mass sa science kag sa kabuhi. Gani, kung handa na kamo, suguran ta na ang aton nga lesson. Aton anay hibaluon kung ano gid bala ang ginatawag nga balancing chemical equation. Sa chemistry, ang chemical equation nagapakita sang reaction sa tunga sang mga substances nga ginatawag nga reactants kag products. Pero hindi pwede nga basta lang magsulat sang equation. Kinahanglan nga ini i-balance o kung pareho ang numbers ng atoms sa duwa ka side. Tanawon natin subong ang kung ano ang balancing chemical equation. Ang balancing chemical equation amo ang proseso sang pag-adjust sang coefficients sa isa ka chemical equation agud magpareho ang numbers ng atoms sang kada element sa reactant kag product side. Ginabalanse naton ang chemical equation tungod kay kinahanglan naton sundon ang law of conservation of matter nga nagasiling nga ang matter hindi mahimo kag isa man madula sa isa ka chemical reaction. Buod silingon sini ang atoms nga ara sa reactant side amo man gihapon ang atoms nga ara sa product side. Giniba lang ang ilang nga arrangement. Gani importante gid nga pareho ang number sang atoms antes kag pagkatapos sang reaction. Subong, bago kita maghatag sang example kung paano mag-balance ang chemical equation, importante man nga maintindihan danay naton kung paano ginabasa ang chemical formula sa symbol equations. Tungod kay diri naton makita kung pila ka atoms ang kinahanglan naton nga i-balance. Ang chemical formula sang isa ka compound nagahatag sa aton sang impormasyon parte sa mga elements nga ara sa compound kag kung pila ka atoms sang kada element ang present. Sa chemical formula, may makita kita nga gamay nga numero sa idalom sang symbol kag ini ginatawag nga subscript. Ang subscript nagatudlo kung pila ka atoms sang isa ka element ang ara sa compound. Importante nga tandaan nga ang subscript naga-refer sa element nga ara sa iya. Kag kung isa lang ka atom ang ara sa element, hindi na ginabutang or hindi na need ibutang ang numero nga 1. Pero understood na nga isa lang gid ang atom nga ara sa element. For example, makita ninyo sa screen ang isa ka chemical equation. So sa aton nga reactant side, muna siya ang 2H2 plus O2. Muna siya ang sa left side or our reactant side. Ang ara naman sa aton nga product side, muna siya ang 2H2O or ang ara sa right side. So kung makita ninyo, ang dako nga 2 nga ara sa una sang kada equation or sa kada compound, muna siya ang ginatawag nga coefficients. Ang gamay naman nga numero nga 2 nga ara sa dalom sang kada element, muna siya ang ginatawag nga subscripts. Halimbawa, tan-awon naton ang formula nga H2O. Ang subscript nga 2 sa hydrogen nagapahayag nga may duwa ka hydrogen atoms. Samtang ang oxygen wala sang subscript. Gani buod silingon, isa lang ka oxygen atom ang may ara. Tan-awon naman naton ang isa pa ka example, ang Na2CO3. Sa sining nga formula,
may duwa ka sodium atoms, which is ang Na. Tungod may ara siya sa subscript nga 2. May 1 ka carbon atom naman, kay wala siya sang subscript. So understood nga, isa lang ka carbon atom ang may ara. May 3 ka oxygen atoms, tungod may ara siya sang subscript nga 3. Gani paagi sa pag-intindi sang chemical formula, mas madali natin mabalanse ang chemical equation. Subong nga kabalo na kita magbasa sang chemical formula, mas mahapos na natin maintindihan kung paano ginabalanse ang equation. Tungod kabalo na kita kung pila kagid ka atoms ang ara sa kada element. Subong nga kabalo na kita magbasa sang chemical formula kag subscript, may isa pagid ka importante nga rule sa balancing chemical equation na kinahanglan naton tandaan. Ini amo ang rule nga coefficient lang ang pwede dugangan, hindi ang subscript. Okay? Sa pagbalanse sang chemical equation, hindi kita pwede magbago sang subscript, kundi ang pwede lang natin bag-ohon amo ang coefficient. Ang coefficient amo ang numero na ginabutang sa tubang or sa una sang chemical formula, kag ini nagarepresentar kung pila ka molecules o kung formula units ang ara sa reaction. Samtang ang subscript amo ang numero nga ara sa idalom sang symbol, kag ini nagasiling kung pila ka atom sang element ang ara sa isa ka molecule. Importante gid nga hindi pagbag-ohon ang subscript, tungod kay kung bag-ohon naton ini, nagabag-o man ang identity sang compound. Halimbawa, ang H2O. Diba, H2O muna siya ang chemical formula sang tubig. Pero kung himuon mo nga H2O2, hindi na ini tubig, kundi lain naman nga compound. Ganit sa pagbalance o pagbalanse, coefficient lang gid ang ginadugangan, kay hindi sini ginabag-o ang compound, kundi ginadugangan lang ang number sang molecules.